Good morning everyone and welcome sa ato nga programa ang Buhing Kamatuoran 101 and sa ato mga nagapaminaw padayon sa 98.5 dinhi sa Bais. Good morning and welcome. Today atong pagahisgutan ang padayon nga atong ah, bayaw dinhi sa nga topiko sa ato nga programa ang discipleship. Unsa ka importante ang discipleship? And so here we are today. Maghisgot kita concerning sa discipleship and we're on the Master's Plan. Unsa ang plano sa Ginoong Dios sa maong katawhan sa Ginoong Dios? Madisipulo ba nato kini? Disipulohon ba nato kini? Or ato lang silang pasagdan? Kay usually there are people inside the church nga diin walk in dili usahay matagad nato, and there are also people inside the church who are not walk-in, mga sympathizer, let's say, but church people, church member, nga diin wala man ginato matagad sila. So, what's the Master's Plan? The Master's Plan of Evangelism or Discipleship, according to Robert Pullman, how often do you tell people about Christ? Mangutan ako sa inyo karon. Kana bitawon kung naay bisita, gina-separate ba nato na? Ato ba na silang ginatagaan o pagtagad? Ginasangyawan ba nato na sila? Kanang musulod na gid mismo sa church? Kanang mga ginadala? Gina-review ba nato na sila sa ilahang kaluwasan? So how often do you tell people about Christ with the goal of helping them to trust Jesus and yield to Him for salvation? When did you last influence someone to become a Christ follower? So, kano sa aman ang katapusan o kano sa aman ang nangagi or naka-experience ba mo nga niin naamoy ginatudluan para nga mutudlo po sa uban? Kano sa aman ang panahon na? Kano sa aman ang katapusan nga adlaw? So, kinsa man pod? Who was it? Ang imuhang gina-train para nga motudlo pod sa uban. Do na ba? How often do you assist believers in becoming more like Jesus? Nagahimo ba ta og giya sa mga believers to become like Jesus or wala lang? Sometimes ang churches nato ang gakahitabo sa atong mga kasimbahanan kind of usahay urag mahimo na lang seremonya, mao ni sa himuon urag mahimo na lang siyang routine, wala gyud tong pagtutok one-on-one inside the church, ipang separate ang gisani ang mga angay kaunsilan evaluaton uban pa na usahay nahitabo, no? Mao ni siya, we are moved by the program sometimes. Urag dili flexible ba nga pag naay bisita, okay, let's break this program, ato nang tagaan og time ang bisita na ay mo atiman sa bisita, kana ba nga point? Okay, ikaw mo ay motudlo sa bisita, ikaw mo ay mo atiman na to ay bisita, to ay naglingkod dito, ang mga usher mo ay maghatag sa ilang mga pangalan, inana nga point. Though I'm not saying about the big church that usually ato makita o mao'y naobserbahan nato every time nga moadto tag mga big churches. No, dili wala ko nagpasabot nga diha lang na sa ilaha. But sa ato mismo muna nga mo start ta, mutudlo ta kung naay isa diha din tudloan nato na. Kung missionary ka, kung naay kay isa diha nga nag-sit in sa inyong nga worship, kamo lang family and then naay nag-sit in, tudloan nimo, pasabto nimo, disipulohon nimo. For short, kung dili ka mo gamit sa word nga disciple or disipulohon, trinehon nimo, i-one-on-one nimo, pasabto nimo, kana lang kasimple. Kaya sometimes no, we are allergic, itchy ta sa word nga discipleship. So kana na lang, trinehon nimo, aron kung naay panahon nga ako sometimes experience man ako ni
kung naay panahon nga magwali ko unya, naay bisita gani nga paminaw nako nga orag dili sa kasabot sa mensahe, mo pick ko og leaders or leader or let's say member nga mo'y mutudlo siya kung babae kung lalaki para makasabot siya. Tinuod na siya. And munay wala na to mahimo. You know what? Kung ginahimo na sa uban nga magawala gani klaro nga mga pagtulon ano, how much more sa ato? Much more sa ato. So, importante lang ani maging open-minded ta. Kung unsa ang makatabang ragod sa ato Many times people talk about two distinct Christian activities. Kanipon nga bahin. Naghisgot ang mga tao mahitungod kining two distinct Christian activities. Number 1, evangelism. Evangelism is winning people to Jesus. Number 2, discipleship. Helping Christians grow. So, muna siya ha, ang evangelism, gasangyaw. Muna sa previous nga video nako, maayo ta mo sulwin, pero di ta kabalo mo disciple. So, ang discipleship is helping Christians grow. Mangutana ako karon, is this distinction biblical? Biblical ba ni siya? Unsa to makita din hiya? Some people say individual and churches do either one or the other, that they are mutually exclusive. But you know what? Giingon da sa pulong sa Ginoo baya. Biblical baya ning duha? Evangelism and discipleship. In Matthew 28 verse 18 to 20, unsa may giingon diha? In Jesus Christ, all authority is given unto me. And pag-abot sa verse 19, go with that authority. So, it is the authority of Jesus Christ nga nagtudlo na to win soul and to disciple. Pag-win soul, pagsangyaw, ug pagdisipulo. But usually, ang kakahitabo sa ato karon, sa atong let's say, traditional na lang ta. Maayo na ta manangyaw. Bautismo, after diha, wala na. Sangyaw, pagbautismo, pagkahuman, wala na. Wala na tayo discipleship. Unsa ang discipleship is helping Christians to grow. Na Bible study, na small group, na prayer group, na uban pa ni. Usahay kapuyo na ta, ana. Orag nahimo na putang tapulan, ana nga mga bahin. And muna ang activity, muna ang ginatudlo sa Ginoong Dios. Muna nga ang ubang mga simbahan nga ni-embrace ana nga bahin, mas natagaan gyud nilang pagtagad. Naka-disciple sila. Muna nga subok minahon sa ato na sangyawan sa uban na gamit. Evangelism is telling people about God's grace. Discipleship is helping them walk in God's grace. Malikon ako, evangelism is telling people about God's grace. Discipleship is helping them walk in God's grace. Ganina, telling, karon walking. Ginasultian nimo sila sa grasya sa Ginoo karon walking, helping people nga mo-grow dia sila sa grasya sa Ginoo. Wala lang sila gipasagdan. Kay kung walay discipleship gani, listen to this before end. Kung walay discipleship ang church, daw susama rata nga siguro tag sabwag og liso nga walay klarong tanom. Kung gatanom gyud ka, di ang atong ginahimo tanom, bisbisan, patubuon. Mao na siya.
dili kay sige tag sabwag, walay klaro, dili man ingon nga gina-condemn nako ng pagsangyaw na to. But daghan tang mga agi nga diin usay ma-frustrate ra pud ta tungod ra pud na sa ato. Kaya wala ta gabisbis, wala ta anang follow up god gihapon mo man na siya. Discipleship is helping people to trust and follow Jesus. Mo na siya according to Harrington and Patrick. Mo na ilang gisulti. I hope no nga diin ma-appreciate na to ni. If you still follow this video until now, I hope nga I'm praying nga diin mo grow ka diha gyud sa Ginoo. Ug ma-appreciate nimo kini, i-pray nimo kini. Ug ayaw lang gyud i-close imo una-una. So kung leader ka man gihapon, kung pastor ka man nga naga paminaw niini, I hope nga diin maaplikar nimo kini sa churches uban pa ug ikaw na pod maka-influence sa uban. Ug ma-appreciate nimo unsa ang beauty sa discipleship. Daghang salamat. Ginoo Dios magapanalangin kanimo igsoon, kanimo kauban. God bless you. Thank you.